Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Understanding the Self. Ngayon nakafocus tayo ngayon sa Module 2. At i-explore natin yung iba't ibang bahagi ng self. Siyempre, sisimulan muna natin doon sa isang aspeto ng self. No? Ito yung tinatawag natin na physical self. Pero bago natin simulan, konting background lang or konting ano lang, balik lang sa pinag-usapan natin last time, no? Last time, nung una nating lecture, sinubukan nating sagutin yung question na who am I? At nalaman natin na napakahirap pala niyang sagutin kasi hindi ito nakatali lamang dun sa pangalan, sa posisyon o sa titulo mo. Hindi lang ito nakatali dun sa experiences mo at kung anong mga type of experiences yan. Nakita natin na yung who am I po pwede mong masagot gamit yung iba't ibang lens tulad ng philosophical, economic, psychological, etc. Ayun. And then, may kita natin na ganun pala ka-complex yung ating self. Ngayon, may kita din natin sa Module 2, no, na meron pang mas malalim na paraan para mas maintindihan natin lalo ang ating sarili. At tulad nga nung last time na nag-usap tayo, yung mismong pagkakaroon ng kamalayan para mas maintindihan yung mismong sarili or yung self, nakakatulong siya para mas maunawaan mo din yung kapwa at syempre yung mundong ginagalawan din natin. Ayan. Syempre nandito din yung hope natin na kapag naunawaan natin yung isang bahagi din ng ating sarili, di ba? Additional din siya na knowledge na makakatulong lalo sa atin para mas mapalapit tayo dun sa bahagi natin na yun. Ayan, sige. Simulan natin. Ayan, syempre nung time na pinanganak tayo, ayan, ayan yung tsura mo, yung tsura natin, di ba? Hindi pa natin talaga fully, no, na nabubuo, no, kung ano ba talaga yung konsepto ng self na to. Pero as we grow, no, marami tayong nakikita pala um, na mga factors na nakakaapekto doon sa pagbuo ng ating sarili. Magandang pag-usapan to, no, yung mga ganitong klaseng diskurso. Kasi marami sa mga tao, marami sa atin na yung ating identity, ikinakabit natin minsan sa iisang bahagi lang kung hindi niya napapansin, no? Halimbawa, may mga napapansin ako na may mga tao na kapag itinigil na nilang gawin yung isang bagay, parang pakiramdam nila na wala na din yung bahagi ng sarili nila or sila mismo. Kasi nakakabit na yung kanilang identity dun sa bagay na ginagawa nila. So, ang ganda ng gantong topic ng understanding the self kasi maunawaan natin kung paano babalansehin itong mga bahagi na ito, bahagi ng ating sarili na bumubuo dun sa sinasabi nga nating self or sarili, 'di ba? Na hindi naman ibig sabihin na kapag halimbawa medyo hindi tayo nakakapag-focus dito, totally nawawala ka. Kasi marami pang mga bagay, no, at malawak ito na bumubuo sa ating self na hindi natin, alam mo yun, hindi natin kailangan ikulong yung ating sarili sa isang bahagi lang, 'di ba? So, kaya ano siya maganda siyang invitation na mapapaisip ka, o nga no, parang ang dami pa pala nating pwedeng gawin, kayang gawin. Minsan dahil nga limited yung ating kaalaman, feeling tuloy natin parang hanggang dito lang tayo. I think yun yung power ng mga ganitong klaseng discussion about understanding the self. Na nakikita natin na ang dami natin pwedeng gawin at marami pa tayong pwede palang malaman, di ba? Kaya excited ako para sa inyo. Ayan. So, yung self, pwede natin siyang tingnan as object of knowledge. Naniniwala ba kayo na yung inyong sarili ay nakakatulong para mas maintindihan ninyo yung paligid, yung kapwa, and even yung sarili mo, di ba? Kasi ako, oo, 'di ba? Nakakatulong yung aking sarili, yung ating self, 'di ba? Para mas maunawaan natin yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kung gagamitin natin yung self as an object of knowledge, marami tayong po pwedeng maikabit ng mga teorya dyan, 'di ba? Kasi pag sabi mo object, 'di ba, na object of knowledge, nagiging dahilan or basihan siya, 'di ba? Para maunawaan yung mismong konsepto ng self. Sa psychology, yan yung ano talagang major, no? Na major ano siya, major topic siya. Oo, ng ano ng program
mismong ng area of psychology, 'di ba? Human behavior and experience nga yung pinag-aaralan doon, particularly yung self. Sa personality pa lang more than 20 mahigit na mga theories para ma-explain ang personality, 'di ba? Maunawaan yung self na tinatawag natin. So, yung self as an object of knowledge, napaka-interesting niya at napakalawak niya. No, at ngayon, isa sa mga object of knowledge na gagamitin natin yung physical, di ba? Para maunawaan yun. And agent of action, no? Pwede natin makita ang self as an agent of action. Naniniwala ba kayo na meron kayong influence or power dun sa mga tao sa paligid ninyo? And even ikaw sa sarili mo? Kasi ako, oo, di ba? Pwede mo siyang gamitin, no? Para maunawaan at makita as an agent of action. Halimbawa na lang, yung mga inisip mo tungkol sa sarili mo, 'di ba? Nakikita mo kung gaano ka naiimpluwensyahan ng mga bagay na naiisip mo tungkol sa sarili mo. Nagbabago yung tingin mo, 'di ba, sa mga pangyayari. Depende sa kung papaano mo ah, kinokonekta yung mga nangyari na yun sa sarili mo, 'di ba? So, yun, mahalaga yan. Bukod diyan, as an agent of action, yung mga nangyayari halimbawa sa paligid natin. 'Di ba? Meron tayong pino-post halimbawa sa social media, nagko-comment tayo, nag-engage tayo. Minsan, yung mga sinasabi natin na may kinalaman sa lipunan, 'di ba? Pwedeng makaapekto siya doon sa nararamdaman, sa ikinikilos ng mga tao. Tama ba? So, halimbawa, ikaw na lang din nag-post ka ng sarili mo, nag-comment halimbawa yung boomer mo na tita o kaya lola or kamag-anak, tapos nag-comment siya ng hindi maganda. Di ba, papansin mo, meron din siyang malaking impact sa nararamdaman mo, sa sarili mo. Pero isang comment lang yun. Yung self bilang agent of action, sa mga simpleng bagay na gano'n, nai-impluwensyahan tayo, meron siyang impact sa atin. What more, kapag nakikita mo din siya as agent of action, like meron kang mga specific na ways or mga hakbang, 'di ba? Para makapag-create talaga ng change, 'di ba? Hindi lang basta action but change. Kung ano man yung goal mo or intention mo. No? So, pwede natin tingnan ng self na ganyan, no? Ayan. And at the same time, itong mga tong na-mention ko na to, malaki yung kinalaman niya dun sa tinatawag nga natin na pagbuo no ng ating sarili. Ayan. Sabi nga ni Roy Baumeister, the self is a story we tell about ourselves. So, kayo ba, kung tatanungin kayo, ano ba yung story na sinasabi mo tungkol sa sarili mo? Kasi, ayun, bilang ito ay bahagi ng self as object of knowledge and agent of action. Yung sa dalawang lens na yun, ano yung um, nakikita mong kapangyarihan mo para mag-cause ng change or makapag-influence ng iba at mga nangyayari sa sarili at sa iba, 'di ba? At siya ay object ng knowledge, 'di ba? Ano yung nakikita mo tungkol sa sarili mo mula dito sa mga pangyayari na to? Ano yung sinasabi mo? So, importante yun dahil kung papaano ka nagke-create ng narrative or ng story tungkol sa sarili mo, may malaki siyang impact sa kung papaano mo tinatahak yung buhay mo. Very interesting. Di ba? Ano kaya yun? Yun. Hindi nyo kailangan sagutin, pero pwede nyo i-comment later sa comment section natin. Ayan. So, ngayon, simulan natin dun sa foundations of the self, which is yung ating physical self. Ayan. Ngayon, ang physical self natin, makukonsider natin yan na tahanan. Yun, ito ang ating tahanan. Ito ang ating vessel, di ba? Safe, di ba? Dapat yung pakiramdam natin sa ating sarili. Pero ang ganda ng opening question natin, or opening na quote natin, di ba? Our self is, yung story that we tell about ourselves, di ba? Ano ba yung sinasabi natin sa ating sarili? Kasi kung ano yung sinasabi natin sa sarili natin, meron yung impact sa body natin. Nararamdaman ng body natin yun. Pag meron kang mga sinasabing hindi maganda sa sarili mo, nararamdaman ng body mo na anxious siya. Nakakaramdam siya ng hindi magaganda. So para ba hindi ganun yung maramdaman mo, titigilan mo ng magsabi ng ganung bagay? Mahirap. Kasi kung ganun lang yung kadali, edi sana walang nagpapa-therapy, di ba? So, mahirap siyang gawin. Kaya nga sana, dito sa pinag-uusapan natin ngayon, sa subject natin, natututo kayo kung paano nyo maunawaan ng mas malalim ito at makatulong siya para ma-regulate ninyo
Pwede yung thoughts, pwede emotion, and even kahit pa paano ma-change natin yung ating mga behavior, no? Ma-unlearn yung mga bad habits, and makatulong siya para ma-achieve natin yung gusto nating mangyari, which is magkaroon tayo ng development, magkaroon tayo ng maturity, magkaroon tayo ng growth. Ayan. So, yung body natin, yan yung home. Sinisimulan natin sa physical self kasi ito yung pinaka-tangible, di ba? Ito yung kayang-kaya mong makita. Pag tumingin ka sa salamin, kita mo na kagad yung sukat, yung itsura, yung forma, di ba? Ito yung pinaka-magandang simulan na discussion pagdating sa bahagi ng ating sarili. No? So, define pa natin. It encompasses an individual's perception, understanding, and evaluation of their body, leading to body image, satisfaction, and body management. And ayan, itong mga na-mention na ito, mamaya madadaanan ko yan. Specifically, yung image satisfaction and body management or yung body image. Nandun siya. Oo. And makikita natin minsan yung pagiging ironic, no, na ito yung sinasabi natin, pero ito yung sinasabi ng lipunan. And may influence yun, di ba? Sa kung paano tuloy natin ima-manage yung ating katawan dahil dun sa mga pressures na nakikita natin outside of ourselves. Yan. And it's one of the earliest developing aspects in the self system and forms the foundation of the entire self-concept. Yes. So, ang self ay meron siyang sistema. So, yung sistema na yun ay binubuo ng na-mention ko kanina, different parts of self. So, yung self-concept naman, pag sinabing self-concept, it's how you view yourself. It's how you perceive yourself. Kaya yung kaninang opening quote natin, may kinalaman siya sa self-concept eh. Ano yung sinasabi mo? Ano yung kwentong sinasabi mo tungkol sa sarili mo? Ganun mo nakikita yung sarili mo. Sa psychology, mini-measure natin yan. Iba't ibang mga psychological tools na pwede natin gamitin. Isa sa mga common na na-encounter ko yung Tennessee Self-Concept Scale na pwedeng ibigay sa pambata. May mga specific age bracket kung saan siya po pwedeng gamitin. And mahalaga siyang pag-usapan kasi dito natin nakikita na since pinag-uusapan natin self-concept, iba yung konsepto mo ng sarili. Oo, laban dun sa mga tao sa paligid mo. Pwedeng nakikita mo yung sarili mo na hindi ka magaling, hindi ka kamahal-mahal, hindi ka ganun kamahalaga. Pero may mga tao sa paligid mo na sobra ka na-appreciate na, uy, ang galing-galing mo. Uy, alam mo, ikaw yung nilulook up ko, etc., etc. Or alam mo, ikaw yung type of person na sana bla bla bla. So marami silang sinasabing maganda sa'yo, pero pwede nakikita mo yung sarili mo na hindi ganon. Kasi may mga ganon. No, halimbawa, may mga na-encounter ako before nung nag-deal ako sa mga bata ng slight, no? Nung sumagot yung mga bata tungkol sa self-concept nila, nakikita nila, may iba doon, nagsasabi na feeling nila hindi sila magaling. Kasi nakaka-receive sila ng mga ilang quizzes na hindi sila nakaka-perfect. Pero sa mata ng magulang nila, na magaling sila, maalam sila. Pero pakiramdam ng bata na hindi siya okay. Gano'n. So, dahil hindi rin siya okay, dahil inaaway siya ng kapatid niya, etc. So, makikita mo, magkaiba yung perception ng tao, no? So, kung paano siya nakikita ng iba, sa nakikita sa sarili niya. At I think ang pinaka-powerful dito yung kung ano yung sinasabi natin sa sarili natin. Yung sinasabi ng ibang tao, pwede mo siyang pakinggan. Pero madalas, kahit anong sabihin nila, hindi yun papasok sa atin eh. Kasi depende pa rin yun at the end of the day kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo. Kaya mahirap, no? Mahirap siya totally ma-unlearn. Mahirap siya ma-unlearn. Usually, kailangan talaga natin dito ng proseso like therapy para ma-workout yung mga ganyang bagay. So, pinapakita ko lang dito na ang self-system ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Kasama na dito yung physical self. At when we talk about yung self-concept, sabi ko nga, kasi itong physical self, sabi nga dito, ito ay isa doon sa ano na nagko-contribute ng foundation ng entire self-concept natin. At yung self-concept, yung conception mo, perception mo about yourself. Na malinaw, iba yun sa nakikita natin sa sinasabi ng ibang tao. No? Ayan. Sige. So, pagdating dun sa physical self, iba-iba yung mga taong nag-aral din ng physical self. O, iba-iba din yung mga nagsimulang unawain yan. Simulan natin dito kay William James. Ayan. Si William James, American psychologist siya. Yan. He categorized the self into material. So, when you say material, yan yung physical. Something na tangible, di ba? Observable. Yan, material, social, spiritual, and pure selves. So the material self, according to him, or physical self, pertains to an individual's
perception of their body and its material extensions. Sabi niya, and I think ito yung pinaka na i-connect natin dito ngayon sa part na to, body is the initial source of sensation. And totoo naman, no? So yung senses natin, yan, yung senses natin, sense of touch, smell, hearing, lahat ng yan, and dyan yung initial source of sensation. Kasi nga, naintindihan natin yung paligid natin through our senses. Ayan. So mahalaga yung physical self because it's a source of, di ba, object of knowledge siya dahil meron tayong sensations. Ayan. Pero kung paano natin to ini-interpret, yun yung tinatawag na perception. Pero yan yung initial source natin, yung sensation. Okay? And of course, hindi lang naman siya ang nag-aral ng physical self. Meron din tayong si Alfred Adler. No? Si Alfred Adler naman yung ambag niya para mas maintindihan yung physical self. So kay William James, yung initial source daw ng sensation. Yun yun. Sa kanya naman, nung mid-20th century, sabi niya, pinakita niya kung gaano kahalaga yung katawan sa pagkakaroon ng healthy personality. Isa sa pinaka-powerful na sinabi niya na hindi ko nailagay dito sa ano no, sa mismong slide ay yung tinatawag na organ dialect. Na yung ating katawan ay meron silang paraan para maging connected sa atin. Parang kaya nga dialect kasi meron siyang language or meron siyang way to communicate kung ano yung need niya. Oo. So, halimbawa, ng mga makikita ninyo sa theory na to na pwede nyong ma-connect sa real life, no? Ay, kung kunwari, hindi ka nakasagot sa magulang mo, inaway ka niya or pinagalitan ka, ganyan. So, dahil hindi ka nakasagot sa kanya, may iba, ah, yung ganong klaseng feeling na hindi sila nakapag-retaliate or hindi sila nakasagot, no? Yung kinikip nilang nararamdaman nila. Eventually, yung iba, nagre-reflect or nagko-communicate sa body nila through urinating. So, iihi ngayon doon sa kama. Tapos lalong magagalit yung parents pagkagising kasi, bakit ka umihi sa kama? Paraan ng katawan para magrebelde or sumagot doon sa magulang. Parang ganyan, no? So, napakahalaga ng katawan kasi meron siyang paraan para kumonekta sa atin at sabihin sa atin kung ano pangangailangan natin. Ganun din. Kapag kunwari napapagod ka na, di ba? Malalaman mo kailangan mo nang magpahinga kasi sinasabi din ng body mo na magpahinga ka na. 'Di ba? Sinasabi din ng body mo kapag sobra ka nakaupo kasi sumasakit yung likod mo, sumasakit yung hips mo. So, ang ating katawan ay merong tinatawag na organ dialect. So, kailangan nagpa-pay attention tayo doon, sabi nga niya. And meron din siyang sinuggest, sabi ni Alfred Adler. Sabi niya, organ defects could be sources of inferiority. So, necessitating compensation. Ayan. Either by developing the affected organ or by enhancing other functions. Ito, mahalaga tong part na to, yung sources of inferiority, yung organ defects natin. Sabi niya, wala naman taong pinanganak na totally okay kaagad eh. Somehow may pagka-helpless creature nga daw tayo nung pinanganak tayo, sabi niya. At nangangailangan tayo ng caregiver para syempre mas mag-grow tayo at mag-develop tayo into a healthy person. Sinabi niya na lahat naman tayo ay may sources of inferiority. No? So, halimbawa, isa sa mga example niya na form of compensation, meaning, pag sabing compensation, paraan mo to para punan yung isang bagay na meron kang pagkukulang. So, kung meron kang pagkukulang sa isang bagay, yun, i-compensate mo ito sa ibang area ng sarili mo na mas makakatulong para sa iyo. So, example dito ng compensation na madalas ka na nagiging example. Maliit ka, kunwari, maliit ka. Ewan ko napanood yun na yung Game of Thrones, ayan. Pero isa dun sa favorite character ko, si Tyrion Lannister. So, tinawag siyang imp. So, maliit siya. Oh, maliit talaga siya. Yun. Kasi, mayroon siyang dwarfism. So, pero, compensated yung kung ano man yung inferiority niya, compensated yon sa kanyang talino, sa kanyang galing. And sobrang galing ni Tyrion when it comes to strategies. So, isa sa favorite character ko doon. So, isang example yun ng organ, sources of inferiority. Pero sabi nga ni Alfred Adler, walang masama sa sources of inferiority natin na meron tayong organ defects kasi nakakatulong siya for us to drive ourselves, no? Na bukod sa para ma-compensate nga yung pagkukulang na yun, nagkakaroon tayo ng pagsa-strive para maging successful tayo sa life na meron tayo. Actually, sa theory niya, meron siyang
strive for superiority at dalawa siya, strive for superiority o kaya strive for success. So, sa strive for success, syempre gusto natin na maging healthy, di ba? Ito yung mga ginagawa nating mga healthy coping mechanisms na meron tayong pakialam sa kapwa, which is isa sa mga konsepto ni Alfred Adler, yung tinatawag na social interest. Mahirap yung German word niya at mahirap yung spelling, kaya ang translation social interest, community feeling, ibig sabihin. So kapag nandun ka sa striving for success at meron kang social interest, no? Yun yung healthy personality. Kasi si Adler, para daw ang self ay masabi nating healthy at maging truly individuated, dapat siya ay konektado sa kanyang community. 'Di ba? Ito nga yung sinasabi nga natin, dapat touch some grass. 'Di ba? Alam natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin dahil kapwa natin sila. 'Di ba? So, sa mga nangyari ngayon sa lipunan natin, yun yung question natin ngayon. Nanonotice niyo ba na yung mga kabataang katulad ninyo ay meron pa bang pakialam, no, sa bayan natin? Ayan. So, magandang question din yun, 'di ba? Yun. Kasi niniwala tayo, hindi naman talaga tayo lahat ay pare-parehas pagdating doon sa ating sarili, 'di ba? Lahat tayo may kakulangan sa kanya-kanya nating katawan. Pero yung contribution natin sa bawat isa, pag pinagsama yun, parang nagko-complement din naman tayo sa isa't isa. 'Di ba? So, yun, napakagandang ano, no, parang contribution ni Alfred Adler. Makikita nyo pa yan, kung kayo ay psych major, makikita nyo pa siya sa iba pang subjects natin. So, ito naman, si Sigmund Freud, isa siya sa pinakaunang nag-aral ng abnormality sa psychology. And in-emphasize niya yung physical body natin as part of core human experience. And meron siyang psychosexual stages. Kaya siya tinawag na psychosexual stages kasi hinighlight dito yung sex. No? Pag sinabing sex, kay Sigmund Freud, it doesn't necessarily mean na sex as in sexual intercourse. Pag sinabing sex, anything na pleasurable na nasa-satisfy through erogenous zone or erogenous zone. Ito yung area of focus na kailangan hindi naman pleasure, but more of area na kailangan masatisfy kung ano man yung stage na nakikita natin dito. Ayan. So, sa erogenous zone, ito yung capable of being aroused. Ayan. Kaya siya, di ba, erotic, erogenous zone. So, area of focus, tapos siya yung kailangan na ma-stimulate at the time. Ayan. So, kapag oral stage, ayan, 0 to 1 year old, ang area of focus ay mouth. Kaya mapapansin natin sa mga bata, di ba, sa mga infants, more of oral activities ang ginagawa niya, 'di ba? Yan, lahat ng mga bagay para maunawaan niyang nasa paligid, isasaksak niya sa bibig niya. Kaya nga 'di ba, pasensya na sa ibibigay ko yung example, 'di ba, may mga bata kahit ang dumi-dumi nun kukunin niya tapos ilalagay sa bibig. May mga balita pa ang mga baby, 'di ba? Sasaksak na sa bibig nila yung ano, tae. May mga ganyan. So, kasama dito yan, sucking, tasting, yan yung way nila para maintindihan yung ano paligid. Oo. So, part ng body, 'di ba? To understand the world and to understand yung self nila. And then, meron din tinatawag si Sigmund Freud na fixation. Pag sabing fixation, at one point, may iba na nagkakaroon sila ng overindulgence or underindulgence. Meaning, kunwari, di ba may stages of development tayo na sinashare dito. Kapag yung iba dyan ay somehow, no, hindi naman totally na-stuck yung term, pero dahil dun sa area na yun ay parang mas na-satisfy sila in terms of, yun, nagkaroon ng overindulgence, overly, yun yung, yung area of focus na yun ay laging sinistimulate, na-over, ganyan, o kaya naman kinulang, pwedeng magkaroon ng fixation. So, kapag nagkaroon ka ng fixation sa area ng oral stage, pwede kang magkaroon ng overeating daw, smoking, nail biting, excessive drinking, dependency, or aggression. So, bakit? Ano example nito? Actually, isa theory ni Sigmund Freud na hindi ko sinama dito. Isa sa mga core ng kanyang teorya yung tinatawag na unconscious processes. So lahat itong area na to, ito ay nagpo-proseso unconsciously. Okay? So very interesting yung idea ng unconscious processes kasi kung titingnan, parang hindi tayo totally aware dun sa mga nangyayari na yon. Pero kung titingnan, yung mga elements
O simula nung bata tayo, halos similar pa din pala siya dun sa pagtanda daw natin. Again, baka lang kasi kayo ay masyadong mamangha sa sinasabi ko kay Sigmund Freud. Hindi po siya Diyos at hindi po siya dapat na parang tinuturing na, alam mo yun, kumbaga universal yung kanyang teorya. Pinag-uusapan lang natin yung teorya niya. Okay, pero hindi na to tinitingnan as something na parang totally true at all. No? Kasi sa developmental psychology, may maganda pang paraan para mas maintindihan yung development ng bata. Pero going back, pag-usapan lang natin kung paano niya nakikita. So, na-mention ko yung unconscious processes. So, kung nagkaroon ng overindulgence, masyado mong na-stimulate at pinagbigyan yung bata doon sa area niya, which is yung mouth, kunwari, laging pinapakain, overindulgence, di ba? Pinapadede mo ng pinapadede. So, pwede siya magkaroon ng fixation doon. Unconscious process, 'di ba? Bote ng gatas. So pag adult niya, sabi dito overeating, smoking, etc. Alcohol drinking, pwede din 'yun. So yung bote ng gatas na to, which is an object no na nagsasatisfy dun sa mouth niya, pagtanda niya, unconsciously, hahanap-hanapin niya pa rin 'yun at ganun pa rin yung pag-ooperate niya. So yung bote ng ano na 'yon ng gatas na 'yun, pwedeng mapalitan ng another object pero bote pa din, parang ganyan. Pero ang focus ay pagsasatisfy pa rin ng mouth. Anong pwede? Yun, pwede siyang yosi ng yosi or pwedeng, yan, parang red horse. O kaya alak, inom ng inom, di ba? Kasi na ano daw, na overly satisfy siya. Nagkaroon ng fixation. O, pwedeng ganun. O kaya naman, may kakulangan. Eventually, iba po pwedeng cursing ng cursing. Ayan. Okay, sabi ng mga hindi magagandang rumor sa ibang tao. Diyan yan nagkakaroon ng ganyang issue. Pag nagkaroon daw ng issue sa ganyang edad o sa ganyang klaseng stage. 'Di ba? So next, ang area naman ng focus kapag nasa anal stage, o alam nyo na, anus. So dito madalas yung toilet training, yung sense of control ng mga bata, 'di ba? So sa age na yan, sinusubukan na turuan sila kung ano yung mga dapat gagawin. O pigilan yung wiwi kapag, syempre nasa public tayo, ganun din kapag poop, 'di ba? May mga toilet training. Sabi, yung mga bata na hindi natutunan maigi yung toilet training, may malaking impact din yan sa kanilang pagtanda. So, ang adult fixation niya dyan, po pwedeng maging, yun, makalat. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng mga matatanda, ang kalat mo, 'di ba? Oo, burara, yun ang sabi nila. O kaya naman, kapag sobra na, ay, overly, ano siya, parang trained siya sa toilet training, ayun, po pwedeng, yung anal retentive character daw yung tawag, which is yun, obsessive, orderly, o kaya naman stingy, no? Kuripot, ganyan. Kung titingnan mo yung symbol doon ay yung poop. Yung poop na yun ay symbol ng kung ano, kung paano nila tinitreat yun sa adult life nila. So, yung na toilet train ka, ibig sabihin overly trained ka, magaling ka mag-control ng ano mo, ng sphincter mo. Yan yun, ganun yun, no? Maganyan siya sa pera. Parang ganun. Kumbaga, parang symbolism siya kay Sigmund Freud kung titignan, no? Pagdating naman ng phallic stage, ito naman yung area of focus niya, genitals. Dito, ine-explore na nung bata, o yung differences between sexes. Diyan yung napapansin na nila yung differences. Oh, ikaw, meron kang ano, oh, pututoy, ganyan. No? Kaya ikaw, meron kang ano. Yan. So, nandito nakikita na nila yung differences kapag lalo na naliligo tapos magkapatid, no? Eh, may kita na yan dyan, no? Na-observe. Interestingly, at saka controversial itong part na to kasi dito merong sinasabi si Sigmund Freud na Oedipus complex. Kung yung batang lalaki ay close sa kanyang nanay, pwede niya makonsider na rival sa love and attention yung kanyang tatay. Yung controversial dito kasi kung paano niya na-state yung mismong theory niya na para bang sa Oedipus complex, yung batang lalaki ay merong nafe-feel na gusto niya yung kanyang nanay na parang siya yung maging center of attention and affection o in a very sexual way. Siyempre, kung titignan mo, kaya ang daming mga umaapela dyan. Kasi paano mo naman naisip na gagawin yun na magkaroon ng ganong klaseng feeling yung bata? Eh, bata lang naman siya. Kay Sigmund Freud kasi, yung kanyang criticism, masyado niya in-emphasize yung sex to the point na, yun, na misinterpret siya. At the same time, bakit? I mean, masyado mo in-emphasize, no? Ayun. Anyway, hindi niya na kailangan alamin yun kasi pang, ano na yun, advanced na siya sa theory sa personality. Pero going back,
yun yung very interesting dun sa stage na to, no? Na nagkakaroon ng rivalry dun sa kung sino yung parent, opposite sex na parent. Ayan, and dito nade-develop daw yung gender. Ako particularly, hindi ako agree dyan sa phallic stage niya na yan. Kasi, hindi na yan yung pinapaniwalaan. Oo. Kunwari, na-mention niya dito, kapag hindi daw okay yung, hindi daw successful dun sa Oedipus complex, like, hindi nakapag-identify yung bata dun sa tatay niya. Oo, yung kunwari, kasi titignan niya as rival yung tatay niya sa attention and love ng nanay niya, di ba? So, kumbaga parang tinutulak niya. Nandun yung hindi siya komportable sa tatay, etc. Pag successful daw ikaw sa stage na to, dapat kasi mag-identify ka dun sa tatay. So meaning, ikaw kung bata kang lalaki, nag-identify ka sa tatay, nakita mo siya na kumbaga pwedeng maging role model, etc. Yung development of gender mo ay ano ka, lalaki. Kumbaga parang masasabi natin cis heterosexual male, ganyan. Ganon din naman sa babae. Same explanation lang din siya. Which is hindi totoo. Kasi sa decades of research ng sexuality, hindi yun nakikita sa ganun. Oo, hindi siya nakikita sa ganun. So, mali dito si Sigmund Freud. Pero i-share ko lang kasi yun yung pagtingin niya. Which is mali. Anyway, possible adult fixation. Yan po pwedeng vanity, recklessness, sexual dysfunction, confusion with authority and relationship. Ayan, confusion kasi, 'di ba, nandito nga yung sinasabi nga niya na po pwedeng yun, mga same-sex relationship, parang ganun na nakikita. And ayan, sexual dysfunction. So yun. Pero again, ito ay mga ano lang naman niya. Teorya lang naman niya dati. Validated na ng mga research ngayon yung modern psychology tayo, no? Ayan. So, latency, 6 to puberty. So, dito, wala tayong erogenous zone kasi nakafocus sa pagkakaroon ng connection sa kanilang peers or sa kanilang mga kaibigan. So, dito, nagkakaroon ng connection sa social skills at mas gusto nating matuto, yan, magkaroon tayo ng community. And dito, repress yung sexual urges. Meaning parang, ayun, hindi siya nararamdaman kasi ang focus nga ay iba. Maging connected, magkaroon ng kaibigan, etc. Matuto. And dito, very rare daw na magkaroon ng fixation. Kaya wala dito talaga masyadong laman. Yan, hindi masyadong didiscuss. And even sa ano, sa ibang books, ganun din naman. Ayan. So, sa genital naman, puberty to adulthood, ang focus nito ay genitals. Yan, mature sexual intimacy. So, ang key characteristics nito, magkaroon ng sexual energy directed toward opposite sex, balance of love, work, and maturity. Again, para sa mga bahagi dito ng queer community na nakikinig sa atin ngayon, ito ay perspective ni Sigmund Freud na matagal ng panahon. Iba na yung modern psychology ngayon. Pero for the sake of dahil bahagi siya ng history, sinishare natin siya. So, ang possible adult fixation daw niya, of course, difficulty with mature adult relationship, frigidity, yan. So, ganyan. Yun yung mga teorya na nagpapaliwanag ng slight sa physical self. Meron siyang malaking impact, yung ganyang klaseng teorya niya. Kasi, kung hindi siya magkakaroon ng ganitong klaseng discussion na controversial, di ba? O medyo erroneous yung ilan sa mga concept, wala namang maglalakas ng loob para pag-aralan din yung ganitong klaseng development, no? Psychosexual development, no? Yun yung tawag nung sa kanya. Kung na-notice na mayroong, 'di ba, problema. So, dahil din sa kanya naman, nagkaroon din naman ng way para pag-aralan pa yung iba. Hindi ko nasama dito si Jean Piaget at saka si Vygotsky. And that's okay kasi ang hina-highlight usually sa book ay yung kay Sigmund Freud saka yung kay Erik Erikson. Ay, importante lang makita ninyo na nagkakaroon ng development, iba-iba yung pagtingin sa kung paano nakikita nag-mature yung ating self or yung ating physical self. Ayan. So, kay Erik Erikson naman, malaking influence si Sigmund Freud sa kanya. Kaya kung mapapansin, almost similar. Ang difference lang naman, kay Sigmund Freud ang tawag psychosexual stage, sa kanya psychosocial stage. Mas highlight niya yung social interaction compared sa sex. Oo. So, yun, no? May kita din natin dito na yung contribution ng competence and societal roles. Okay? So, dito, ayan, may kita natin, infancy, trust versus mistrust, ang key characteristics, ma-provide yung reliability, care, affection, and sense of security sa bata.
para magkaroon ng sense of trust. Kailangan ba laging dapat trusting yung bata? At some point, hindi naman perfect ang mga nanay. May times na hindi nila mapoprovide lahat ng pangangailangan ng bata. Kaya may times merong konting manageable na mistrust na mararamdaman yung bata kapag nade-delay sila magbigay ng pagkain or halimbawa medyo nakakantin nila ng kaunti, 'di ba? Pero kapag over naman yung mismong mistrust na maramdaman ng bata, syempre hindi magiging maganda yung adult nito, yung adult outcome niya. So, po pwedeng hindi na siya ganun ka-trusting sa ibang tao, lagi siyang insecure, lagi siyang natatakot. Pero kapag nabalanse mo yan, magiging strong yung kanyang, syempre meron siyang malaking impact sa kanyang trust at saka sa mismong identity. Oo. So, kailangan din yan ng konting, alam mo yun, mistrust para din hindi rin sobra-sobra naman na maging kumbaga masyadong magtiwala yung isang tao, overly trusting kumbaga. Kasi isa din yun sa possible adult outcome kapag over naman na nag-focus tayo dun sa puro trust. Lahat na lang sinusubo sa kanya, di mo pinapahirapan, wala man lang sariling, alam mo yun, processing sa sarili niya na ma-explore niya yung, alam mo yun, paligid. Gamit yung kanyang kakayanan, di ba? Gamitin ng kanyang katawan. So, hindi mo na natutulungan yung bata. Pwedeng pagtandaan niya, overly trusting siya. Kasi yun yung nakasanayan niya. No? Kumbaga may pagka-naive. Ayan. So, early childhood naman, autonomy versus shame and doubt, may kita natin, ito yung key characteristic possible outcomes. So, kung mapapansin natin dito, lahat ng to, no, ay pwedeng pinagdadaanan natin. Oo, yun. So, kung titignan between Sigmund Freud at Eric Erikson, mas okay-okay naman yung mismong theory ni Eric Erikson. Oo. Pero, yun, bukod kay Eric Erikson, nandiyan naman si John Piaget at si Vygotsky din. Maganda rin siya na pagpapaliwanag. And again, meron pa tayong mga modern studies na nagpapakita na mas maganda yung pagpapaliwanag nitong mga to. Oo, kasi ayan. So dito sa sa na-mention ko, 1 to 3 years old, dito nade-develop yung sense of independence sila and sense of control. Papansin ninyo, toilet training din to. Kasi actually yung theory ni Eric Erikson, yung stages of development niya ay extension nung psychosexual stages ni Sigmund Freud. Mas in-expand lang. Plus, hindi lang siya nag-highlight ng sex. Ayan. So, dito, kapag unresolved ito, po pwedeng makaramdam ng shame, doubt, inabilities, and dependence on others ito. So, sabi dito, autonomy versus shame and doubt, 'di ba? So, paano ba magkakaroon ng shame and doubt itong bata na to? Kapag hindi mo siya hinayaan na i-explore yung mundo sa paraan na kaya niya. That time kasi, itong age na to, saka pa lang nade-develop slowly yung mismong kanyang muscles. Ayan, yung muscles niya sa hands niya, sa body niya, sphincter niya, 'di ba? So, kapag dito sa point na to na masyadong hindi na poproseso ng magulang yung bata, kunwari meron siyang hinawakan, tapos nabitawan niya, tapos pinalo mo siya, pero hindi mo in-explain kung bakit. Eventually, yung bata, matatakot siya na i-explore at gawin na yung paulit-ulit na gusto niya naman talaga totaling gawin. Napipigilan tuloy siyang mag-grow. Kasi syempre, nung hinawakan niya yun, tapos may nabasag siya, matatandaan niya yun ma-associate niya yun doon, na hala, hindi ko pala pwedeng gawin yun, di ba? Para hindi man totally sabihin na hindi ko pwedeng gawin yun, pero nare-register sa bata yun kapag paulit-ulit mo siyang pinapalo every time na may hahawakan siya. Next time yan, wala na yung nahawakan, hindi na siya mag-explore kasi takot na siyang magkamali. 'Di ba? So, doon nade-develop tuloy yung doubt in abilities, dependence on others. Kaya minsan, natatanong ko din sa sarili ko, kapag yung mga bata ay mahiyain, malaki yung role ng parents kung bakit naging ganun yung bata. Maaring hindi nila hinayaan yung bata na mag-explore, maglaro, magkamali, madapa. So, dapat dito sa panahon na to, hayaan mo yung bata umiyak. Hayaan mo siyang bumangon din. Kasi part yon ng kanyang paglaki at paglago. Kapag hindi niya yun matutunan sa ganong klaseng edad pa lang, paano na siya pag tumatanda siya? So, kailangan matutunan ng bata yun. O, kung paano mas maging independent. So, sa maliliit na bagay na yun pala, yung sense of independence, natutulungan yung bata na ma-develop sa kanya. So, pag kunwari may hinawakan siya, nabitawan niya at nabasag, ang common response sana natin bilang matanda, kasi tayo dapat yung mas understanding, explain natin sa kanya na hawakan niya na maigi at may grip, 'di ba, para hindi mabasag. Kesa yung papaluin mo siya at hindi niya naintindihan kung bakit siya pinapalo. Ang nararamdaman lang niya, parang masama yun at bawal yung gawin. So, natatakot siya. Hindi napapaliwanag kung bakit may ganun siyang feeling.
'di ba? Tapos magtataka tayo bakit mahiyain yung bata, no? Ayan, or bakit matatakotin. So, preschool, initiative versus guilt, asserting power, initiating tasks, leadership, imagination. Actually, dito sa part na to, ito yung papunta na yung bata na, ayan, mas maging ano siya, mas maging mahilig siya mag-explore. Eh, nag-initiate na siya dyan. Kung sa bahay mo, observe mo yung bata, pwede kanyang gayahin, di ba? O sa mga ginagawa mo. So, hayaan mo siya. Pag hindi na-resolve yan, guilt inhibition, fear of trying, tuloy yung gagawin din niya. So, tsaka tandaan nyo itong mga development na to, no? Yung stages of development, continuation siya ng isa't isa. Ayan. Kung hindi man ma-resolve sa isang stage ito, merong pagkakataon ma-resolve niya or ma-resolve pa ito sa susunod na stage. Ayan. So, next, school age, industry versus inferiority yan. Mastery of skills, competence in school, social interaction. Ito yung edad na kung saan yung bata uuwi ng bahay, may mga stars sa kamay at pinapakita sa'yo. Proud na proud sila. Mama, may star ako. Ganyan. So, syempre, pag hindi natin na-develop yan, nandyan yung feelings of inferiority, feeling niya hindi siya magaling, nahuhuli siya, etc. So, dito dapat mahalaga na suportahan yung bata. Kasama na dito, syempre, yung pagsagot ng mga questions nila. O kapag hindi mo alam, 'di ba? Hindi naman maganda sabi mo hindi mo alam, 'di ba? Maganda na sige balikan ko nakalamin ko lang. Dito dapat matyaga yung parents na sumagot ng mga questions ng bata kasi ito yung moment na natututo na siya sa eskwelahan eh. Actually dalawa 'yan, yung initiative versus guilt tsaka industry versus inferiority. Pero dito mas dumadami na yung pagtatanong niya dito sa part ng school age kasi iba na yung mga marami ng topic na pinag-uusapan diyan. At diyan uhaw na siya sa knowledge. Kaya daming tanong niyan eh, bakit kulay blue yung ano, yung sky? Eh, yung mga question niya. Ma, bakit ako sinusundan ng buwan? Di ba? Nasa sasakyan, sinusundan daw siya ng buwan. Di ba? Yung mga ganyan. Sasagutin mo yun, di ba? Adolescence, identity versus role confusion. Dito, nade-develop na yung personal identity, values at yung goals ng mga teenagers, no? Dito sabi may nakalagay role confusion. Dahil nga, 'di ba, ini-explore niya yung kanyang sarili. Yan, kasama na dito yung pwedeng madala sila sa mga grupo na hindi tama. So dito yung mga bad influence ng mga groups, 'di ba? So dito kailangan mas gabayan sila kasi dito na form yung kanilang identity. Kapag hindi yan masaya sa bahay, maghahanap yan na magiging model nila at kung minsan para lang mag-fit in at maging strong sila, 'di ba? Kakabit sila sa mga grupo na feeling nila matutulungan sila minsan kahit hindi naman talaga totally helpful para sa kanila. Ayan, yung medyo kuwari, sumama sa mga grupo ng mga bully, 'di ba? Ayan, so, yan po pwede silang malihis ng landas. Kaya dapat dito mas maging maingat tayo at gabayan sila 12 to 18 years old. Yan. Young adulthood, yan intimacy versus isolation, forming close relationship, romantic, and friendships. So dito, kapag hindi yan syempre na-resolve, nandyan yung loneliness, isolation, fear of commitment. Baka kayo mga taong hindi nagko-commit yan dito sa inyo ngayon, ay nako, baka dahil nagkaroon ng problema dyan. O, 'di ba? Yun. So, next, middle adulthood, generativity versus stagnation. Ito yung time na kung saan ang focus natin ay ano ba yung ating magiging contribution sa ating society, sa ating work, sa ating family, sa community, etc. Oo. So, kapag hindi yan na-resolve, stagnation, absorption, lack of purpose. Ganun din sa late adulthood, integrity versus despair. So, dito mas maganda na yan, natutulungan dapat natin yung ating sarili na mas mataas yung ating kamalayan sa mga nangyari. Ano yung po pwede maging contribution natin sa mga susunod na henerasyon. 'Di ba? Nangyari na yun sa generativity versus stagnation. Pero at this point kasi, magre-recall ka sa mga naranasan mo mga ginagawa mo. O meron ka ba na-contribute? Ganyan. Pag hindi yan na-resolve, regret, despair, bitterness, fear of death. Going back, itong theory ni Eric Erikson na psychosocial development, although mas maganda siya kumpara kay Sigmund Freud, hindi rin siya perfect. Kasi ilan sa mga criticism dito, ginawa siyang stage of development as if universal siya sa lahat.
Imagine, yung generativity versus stagnation, 40 years old to 65 years old yung nakalagay. Tapos contributing to society, work, family, community. Eh, hindi naman yung nagre-reflect talaga in reality na dyan lang, di ba? Sa age na 20s or 30s, marami sa atin dito naghahanap ng sense of meaning at nag-iisip tayo kung paano din tayo magko-contribute sa society. So, may mga criticism talaga yan. Pero for the sake of mas maintindihan lang natin na, uy, may mga tao, may mga ganitong klaseng katulad nila ng mga psychologists na parang pinag-aaralan, no? Meron pa rin silang naging impact, o para mapag-aralan yung physical self. At kung ano man yung mga binibigay nating feedback ngayon kung paano mag-improve yung kanilang theory, ay syempre dulot na din yun dahil nag-contribute sila, 'di ba? So ngayon, ang contribution natin ay kung paano din may apply yung mga natutunan natin. Ayan, oo. Pero again, hindi ito universal. May mga criticisms yan. Kaya hindi yan basta-basta na sasabihin natin, oh, siguro ikaw ganito ka, no? So, hindi natin kinakategorize ng basta-basta ganon. Ito naman yung Somatic Society kay Brian Turner. Gusto ko tong ano na to, part na to kasi napaka gandang i-apply sa mismong nangyari sa lipunan. So sabi niya, yung late modern society, yung body daw becomes the central focus ng political, social, cultural issues. Oo. And nakikita natin dito yung pagtaas din sa lipunan kung paano kinokontrol yung katawan ng tao. Dito natin makikita yung mas mataas na standards, 'di ba? Or yung pressure, 'di ba? Kung ano dapat ng katawan natin. Kung magtitingin kayo nung mga studies about body, ganyan, may mga documentary kayo may kita. May kita nyo yung body image, nag-change siya through time. Oo, so nag-change siya through time. Ngayon, nandito tayo sa era na kung saan, in terms of body, sobrang liit na ng balingkinitan. As in, balingkinitan talaga. Tapos, iba yung itsura nung pamantayan natin ng kung ano yung maganda at gwapo compared nung ilang taon. Halimbawa, kilala niyo si Marilyn Monroe? 'Di ba makikita mo yung katawan niya very natural, 'di ba na may pagka voluptuous nga yung description ng iba, malaman, 'di ba? So, makikita natin yun ang pagiging ideal body at the time. Ngayon hindi na ganoon. Ngayon kapag yung katawan ni Marilyn Monroe parang present ngayon, para sa iba sabihin malaki, mataba, ganyan. So, pero again, yun ay mga social pressures at mga, kumbaga, standards na nag-change through time. Um, Tayo pa rin naman, sana, no, yung magtatakda para sa atin kung ano ba tayo, di ba? Hindi sana natin inilalagay or ginagamit yung mga pamantayan na yun kung paano natin titignan yung ating sarili, yung ating katawan. Ayan. Sabi niya, body as an identity. The body is central to self-expression, social value, and consumer identity. And may kita natin until now na, oo nga, may mga ganyan ano, na yung body as identity na specifically yan, yung consumer identity. May kita niyo siya na observe mo yung social media. Diba? Na para bang kung ano yung katawan mo, parang ano na siya, yan na yung identity mo. Kaya nga kapag kunwari lumaki ka, feeling mo parang wala na yung sense of worth mo. So, ibig sabihin, naglalagay tayo ng malaking value sa body na to na magde-describe kung sino tayo, no? Ayan. Kaya dito, papasok yung mga issues na ganito, like yung conflicts around our body. Like, kinikriticize, minamak natin yung tao based on sa kung ano yung kanilang body shape and body size. Na, syempre, eventually, meron siyang impact dun sa self-esteem and self-esteem ng isang tao na pwede din mag-lead sa mental health conditions such as yung anxiety and depression. Yan, meron na tayong mga body shaming na tinatawag. Kaya marami din mga tao ngayon nagkakaroon ng eating disorders like yung anorexia nervosa. Ayan, halimbawa na lang dito kung kilala niyo si Karen Carpenters o singer siya, American singer. Yung isa sa yung cause of death niya ay anorexia. Sobrang ano niya, sobrang bumagsak yung katawan niya. Ayun. Bulimia nervosa, yung magbi-binge eating ka tapos ipa-purge mo, which is hindi healthy, di ba? Kasi kawawa yung katawan. After mo, sometime na kumain ng kumain, para lang syempre ma-maintain mo katawan mo, magpa-purge ka. Inom ka ng mga gamot para mag-crash diet, tapos lalabas mo lahat. Hindi maganda sa katawan kasi kawawa naman yung katawan mo, di ba? Kinakawawa mo siya. Papakainin mo, di ba? Tapos ipa-purge mo din. So, yung connection ng body sa ating sarili, hindi tama, no? I think ito yung invitation ko sa inyo ngayon na nakikinig, no?
mahalaga na mas maging connected tayo sa body natin at pakinggan natin kung ano yung pangangailangan niya. Hindi tayo yung sana kokonekta sa katawan natin na, gusto ko ganitong hugis, gusto ko pumayat, ganyan. Pag ganun yung perspective mo, anong meron? Bakit pag sinabing payat ay equivalent sa maganda or gwapo? Bakit kapag medyo may laman, hindi ba? Hindi ba ganyan maganda? Hindi ba yon parang something na worthy rin? 'Di ba? Ibig sabihin tayo ay affected na ng mga tatawag nating expectations, no? Ng mga standards. So, kailangan tanungin mo yung sarili mo, ito ba yung healthy para sa akin? Kasi again, dapat ang perspective natin when it comes to being connected with our body, ano ba yung kailangan ng katawan ko? Ano ba yung healthy? So, instead of saying na gusto kong pumayat, maganda sabihin na sa sarili natin, gusto kong maging healthy. 'Di ba? Ibibigay ko yung kailangan ng katawan ko, kumakain ako ng gulay, ng prutas, ng fiber, less carbs, 'di ba? So hindi naman masama kumain ng carbs, babawasan mo lang kasi may portion din naman 'yan. Pero mahalaga ang protein, mahalaga din yung mismong fiber na laging nakakalimutan kaya iba nagkakaroon ng colon cancer. So ingat-ingatan natin yung ating katawan, kailangan tayo ay connected. Ano ba ang kailangan nito? Ayan. Kasi, kung titingnan, physical man ang pinag-uusapan, mental health issue din talaga siya. Okay? Yan. So, ngayon, ma-observe natin sa society natin, no? Dahil nga, napunta na tayo dito ngayon sa body, o sa somatic, no? Na na-mention natin kanina. Common yung mga issues na to. Kailangan dapat may diet, may exercise. Okay naman yun. Tama naman yung may diet, may exercise. Okay din naman na may mga enhancement tayo. Pero yung question ay, ito ba yung magdidikta ng kung sino ka? Bahagi lang kasi siya ng sarili natin, pero hindi maganda na para bang overly preoccupied tayo na mga ganitong klaseng bagay. 'Di ba? Kailangan din tinitimpla siya, no? Tinitimpla at kumbaga parang may iba pa tayong area na hindi natin pinapabayaan. Ayan. So, I think kailangan i-shift natin yung thinking natin from how do I look to how do I live and thrive, 'di ba? And be supportive doon sa iba't ibang hugis ng katawan. Kasi lahat naman 'yan ay po pwedeng medyo malaki siya, oo, sige, pero hindi maibig sabihin na hindi siya healthy. Oo. Ang makakapagsabi pa rin nun kapag nagpa-check up ka na sa doktor, 'di ba? Kasi may iba payat, pero hindi naman healthy, 'di ba? Kung ano na kinakain. So, may mga nakikita akong ganyan sa social media, ang layo-layo ng mismong kilometers na tinakbo niya, pero ang pagkain niya parang pansit canton. Tama ba yun? Di ba? Siyempre, kakain ka ng healthy. Oo, gulay, di ba? May prutas. Tapos yung balance ng protein and fiber. At saka ano, yan. Kung hindi kayo sigurado, maganda lumapit kayo sa nutritionist dietitian. Pero going back, ganyan dapat yung ating thinking. Ayun, so ito yung ating physical self. Ang dami nating na-share no tungkol doon sa kung paano nakikita yung ating katawan na konektado sa ating identidad at malinaw na sana hindi tayo nagpapadala doon sa mga social pressures, sa mga pamantayan, sa mga standards na naririnig natin at nakikita natin, no? Mahalaga na tayo mismo no sinusubukan nating maging connected sa ating sarili at alamin kung ano ba yung kailangan ng ating katawan. Oo. At tandaan, ang identity natin ay may iba't iba pang bahagi. So, ayun, maraming maraming salamat sa pakikinig at see you sa ating next na uh, session.